Sige, matagal ko nang inaabangan ang pag-uusap ni Nuria Khan at Ben Habib na hinahangaan ko mula pa noong una ko siyang makita, mga 2 taon nang nakalipas. Hanggang ngayon, tagahanga pa rin ako niya. Inaabangan ko talaga ang pag-uusap na ito at lubos ko itong inirerekomenda na panuorin ninyo. Tumagal ito ng halos 2 oras. Tinitiya ko sa inyo, sigurado mag-enjoy kayo rito at marami kayong matututuhan gaya ng naranasan ko. Sumasang-ayon ako sa halos lahat na sinabi ni Ben Habib, maliban sa maliit na bahagi. Sa palagay ko, sa malaking bahagi, sumasang-ayon ako sa kanya. Sa tingin ko, pwede kong hamunin ang ilan sa mga pananaw niya at baka may maidagdag pa ako sa mga sinabi niya. Narito si Ben Habib na tumatalakay sa malawakang deportasyon at sa tamang wikang dapat gamitin. At kung tama ba ang landas ng Restore Britain pagdating sa pagpuna sa mga banyagang kultura, lalo na sa Pakistan, at sa pagdedeport ng milyon-milyon. Sa mga nakaraang advance na komperensya, hindi ka nag-atubiling talakayin ang pangangailangan para sa malawakang, tulad ng malawakang deportasyon. Alam mo, o Dapat i-detain at i-deport ang mga illegal dito. Bakit nakaka-insulto yon? Hindi naman dapat nakaka-insulto yon. oo, nakaka-insulto nga at nakaka-offend ng damdamin. Pero tulad ng sabi mo, hindi dapat. Kailangan nating masanay magsabi niyan. Pero itutuloy ko pa rin yan kasi nakita na rin natin kay Rupert Lowe, paulit-ulit na lang ang tagline na milyon-milyon na kailangang umalis. Hindi ko gusto yung ganong paraan. Ayokong ganong pananalita. Oo. Hindi ako sang-ayon sa ilang sinabi ng Restore Britain. Alam niyo, Rupert, yan. Hindi ito nakakatulong. Dalawang bagay ang tingin kong mali kay Rupert Lowe. Ang una ay itong paulit-ulit na sinasabi na milyon-milyon ang dapat umalis, milyon-milyon ang dapat umalis, i-deport, i-deport, i-deport. Wala akong pakialam, i-deport. Hindi ganoon. Kailangan mo maging maingat sa paraan ng pagpapahayag mo ng sarili. Hindi mo basta pwedeng sabihing milyon-milyon ang dapat umalis dahil hindi ito malinaw at nakakatakot. At tama lang na sabihin na sinumang narito sa bansa ng ilegal ay dapat arestuhin at pagkatapos ay ipa-deport hanggat maaari. Sino magpapasya niyan, Ben? Ano ang hindi posible o hindi katanggap-tanggap sa politika ngayon? Sino ang makapagsasabing kung paulit-ulit nating sasabihin ito na may sapat na paninindigan, hindi ito magiging katanggap-tanggap at posible sa politika bukas? Yan ang buong punto ng pampulitikang aktivismo. Ang sinabi mo at palagay ko, pag-uusapan pa niya mamaya. Kapag binanggit mo yan, halimbawa, bakit ito nakaka-offend? Sa totoo lang, nakaka-offend ito sa maraming tao dahil tinatamaan nito ang damdamin ng marami. Gayun din, hinitanggap ng marami ang sinabi mo tungkol sa deportasyon ng mga ilegal. Gayun din, hindi mo matanggap na sinasabing milyon-milyon ang dapat umalis. Trabaho ng aktivistang politikal ang baguhin ang naratibo at ipaliwanag kung bakit may kailangang gawin. Yan ang ginagawa ni Rupert Lowe at suportado ko siya. Sa tingin ko, pwede akong maging mas mabagsik at mas kritikal sa kultura at lipunan ng Pakistan at mga problema nito. Kilala ko si Ben Habib, ipinanganak siya sa Karachi. Pero Ingles ang ina niya, kaya kalahati siyang Ingles. Si Noria naman ay ipinanganak sa Inglaterra. Kaya syempre, kayo ay mga Ingles na may lahing Pakistani. Mayroon kayong dugong Pakistani. Sa palagay ko, dapat may kalayaan kayong magsalita at batikusin ang Pakistan at masasamang elemento nito, pati na rin sabihin ng mga bagay na hindi kayang banggitin na ibang puti. Itataas ko ang kamay ko at sasabihin, alam mo? Gagamitin ko ang pribilehiyo ko bilang kayumanggi. Nagamitin ko ang pagkapakistani ko para batikusin ang masasamang elemento sa lipunang Pakistani. Gagamit pa ako ng mas matitinding salita na milyon-milyon ang dapat umalis. Sabi mo, ilegal na migrante lang ang dapat umalis. Inipost ko ang tweet na ito at paulit-ulit ko ring binabanggit. Ang hindi tanggap na yon ay magiging tanggap din bukas kung palagi itong inuulit at pinaninindigan. Narito ang 6 na hakbang na inirerekomenda ko para iligtas ang kanluraning sibilisasyon pati ang Britanya. Walang awa dapat ipadeport lahat ng illegal na migrante. Iyan ang napagkasunduan natin, kasamang mga nag-overstay kahit isang araw. Baguhin ang kultura. Sa tingin ko, dito lang tayo magkasundo sa isyung ito. Hindi tayo titigil dito. Ito ang unang hakbang. Baguhin ang kultura. Mula sa pagiging bukas, maging mapagduda at mapanuri sa ibang kultura. Anong dinadala mo rito?
Hayaan kong itanong ito sa iyo. At muli, 15 taon na ang nakalipas, normal lang ang mga bagay na ito noon. Noong nag-apply ako ng student visa papuntang Australia, tinanong ako ng marami. Sa tingin ko, kulang pa ang mga tanong na yon, kaya magtatanong pa ako ng iba pa. Kapag nagbibigay ka ng visa sa isang Pakistani o Muslim na lalaki at tinatanong sila tungkol sa pag-aasawa ni Muhammad sa minor de edad na si Aisha at ang kanilang pananaw sa Sharia, anong sagot nila? Kapag nagbigay sila ng ganitong sagot, ipapakita ko sa iyo. Sa visa interview, kung ito ang sagot nila, hindi sila dapat papasukin. Wala akong duda. Naniniwala ka pa rin ba na dapat magkaroon ng, alam mo na, ilang asawa ang mga lalaki dito sa Australia? Hindi ito pinapayagan. Kaya naniniwala ako na dapat nilang sundin ang batas ng Australia dahil pinili nilang manirahan sa bansang ito. Dapat silang sumunod sa batas. Dayanpaman, kung nasa isang bansa sila kung saan pinapayagan ang pagkakaroon ng maraming asawa at ayos lang ito sa kanila, hindi ko nakikita kung bakit magkakaroon ng problema. Kapag marami na tayong inangkat na ganitong tao at umabot sa critical na dami, maaring dumating ang panahon na sasabihin nilang, ayos lang ang maraming asawa at ang Sharia. Kaya dapat nating hikayatin ang gobyerno na huwag mag-angkat ng mga ganitong tao. Kaya sa tingin ko, dapat itanong ang ganitong tanong kapag nag-i-issue ng visa. Kaya, ipedeport. Malakas siya pero duda ako sa integridad ng babae. Sa tingin ko na-deport na siya. Bakit yon nakaka-offend? Tama ang pananaw na yan at gusto kong sabihin, ang Pakistan ay nanghuhuli at pinapauwi ang mga Afghan pabalik sa Afghanistan. Walang problema doon, maunawaan yon ng mga Pakistani. Isa pa, Kayang mag-mass deport ng mga Pakistani at hindi nila dineport ng maramihan ng mga tao dahil lang nag-overstay sila sa kanilang visa. Nag-mass deport sila. Dineport nila ang mga Afghan dahil hindi sila akma sa lipunang Pakistani. Oo, kahit pareho silang Muslim, kahit daan-daan o libu-libong taon na silang may kasaysayan na magkasama. Pero isang araw nagising ang Pakistan at sinabi nila, alam mo, milyon-milyon ang kailangang umalis. At ayos lang yon para sa kanila. At alam mo, yan ang isang desisyon ng Pakistan na hindi ko talaga sila pinupuna rito. Okay lang na panatilihin ng bawat bansa ang kanilang pinahahalagahan. Kaya tama lang ang sinabi ni Rupert Lowe na milyon-milyon ang kailangang umalis. Ayos lang yon. Kaya hindi lang ako basta nagpapalayas ng illegal na tao. Baguhin din ang kultura. Sa halip na tanggapin ang ibang kultura, maging lubha tayong mapagduda sa mga ito. Kung hindi ka nababagay, kung ang mga pinapahalagaan at kaugalian mo ay salungat sa mga pagpapahalagang British, pasensya na, hindi kami hihingi ng paumanhin kung hindi ka namin papayag ang manirahan dito. Hindi naman ganoon kabigat. Tulad ng sinabi ni Ben Habib, ano bang nakakainsulto doon? Ano bang nakakainsulto dito? Karapatan naming panatilihin ang aming pamumuhay, gaya ng sabi ni Pauline Hanson. Ang gali ng espesyal na pribilehyo. Walang halal na pagkatay. Walang burka, walang kirpan. Dapat klaro ang mensahe. Anumang bagay na kahit bagyang sumasalungat sa kultura ng bansang tumatanggap, ito'y mahigpit na ipagbabawal. Simulan sa malalaking multa, okay? Simulan sa mabigat na multa. Tandaan, gawing mahirap ang buhay nila. Ganito, panurin mo. Bago lang video na to, napanood na nating lahat. Oo. Nakita na natin kung paanong tuloy-tuloy magdasal ang mga Muslim at paulit-ulit nilang pinapatunog ng malakas ang azan nila. Patuloy nilang ginagalit ang mga lokal. Tingnan mo. Ulit-ulit ko na itong sinasabi. Ito ang dapat gawin ng makabayan. Ano to? Kaya sumisigaw ng Allahu Akbar ang mga Muslim bilang tawag sa pagdarasal. Isang matapang at makabayang Scottish ang gumawa nito. Magandang bagpipes. Matapang si Braveheart, gusto ko yon. Gawin mo. Gawin mo na mga pare, kundi hindi sila titigil. Wala akong problema kay Rupert Lowe o sinuman sa likod ng social media niya na nagsasabing kailangan umalis ang milyon-milyon. Kailangan lang nating baguhin ang kultura mga pare. Baguhin ang kultura. Kaya oo, hindi ako sang-ayon kina Ben at Nuria dito. Sa tingin ko ay ayos lang yon. Sabi ko nga dati, iba-ibang nakaka-offend sa bawat tao. Sa tingin ko, sobra na minsan ang pagiging maginoo ng mga Ingles. Alam ko rin namang mahusay magsalita si Ben. Sa panayam,
Ikinuwento niya ang nakakatawang karanasan sa Cambridge kung saan nagbiro siya tungkol sa pagiging bakla na okay lang sa akin at sabi niya may mga tao raw na kukuha ng mga clip mula doon. Alam mo Ben, walang kukuha ng mga clip mula doon dahil ang mga tulad natin, mga aktivistang tulad natin, ang nag-normalize nito. Ang dating sagradong bagay ay hindi na sagrado ngayon dahil na-normalize na ang ganitong pananalita. Na-normalize na natin ang pagsasabi ng mga bagay na basta na lang itinuring ng kung sinong woke na tao na nakaka-offend. Hindi mo raw dapat sabihin. Sinasabi natin ang mga bagay na yon. Sinasabi natin ang mga nakaka-offend na bagay na yon. Sinasabi natin ang mga bagay na hindi katanggap-tanggap, hindi politically correct, hindi magalang sabihin. Sinasabi natin ang mga yon para ang mga tulad mo, Ben, ay magkaroon ng kalayaan na ipahayag ang mga bagay na yon. Kaya sa mga sinasabi mong nakaka-offend, dapat magpasalamat ka. Hindi lang ito personal na opinion ko. I-quote ko ang kaibigan kong si Armin Navabi. Sabi niya, ang mga taong gaya natin ay laging sumusubok kung hanggang saan ang pwede. Tayo ang sumusubok kung hanggang saan ang pwede para mas lumawak ang galaw ng mga tulad mo. Yan ang ginagawa ng mga aktivista. Ang isang bagay na nakakainsulto ngayon, milyon-milyon ang kailangang umalis, ay nakakainsulto. Pasensya, Ben. Pero hindi na yan nakakainsulto sa mga darating na taon. Magiging normal na lang. Sige, ito lang ang gusto kong komentuhan. Ben, may isa pa siyang punto dito. Tahimik muna, magdadagdag pa ako ng konti. Gagamitin ko ulit ang Pakistan bilang halimbawa dahil medyo kilala ko ito. Isa pa sa mga ayaw ko sa pananalita ng grupo ni Rupert Lowe mula sa Restore ay ang palagiang pagbatikos. Sa totoo lang, sa Pakistan. May mga tao sa bansang ito at sa pagkakaintindi ko, karamihan ng mga kaso ng gang rape sa mga puting babae ay nagaganap. Gawa ito ng mga taga-Timog Asya, karamihan mula Pakistan. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng Pakistani ay manggagahasa. Walang nagsasabi niyan, Ben. Mali ito. Pareho lang ito sa taktika ng kaliwa kapag sinasabi nating huwag papasukin ng mga tao mula sa mga kultura ng third world. Pagkatapos, ang karaniwang sagot mula sa kabila ay, pero hindi naman lahat kami masama. Oo, hindi namin sinabi yon. Bagamat karamihan sa teroristang aktibidad, 70% ay gawa ng mga Muslim, hindi ibig sabihin lahat ng Muslim ay terorista. Ibig sabihin nito, may partikular na problema sa isang partikular na kultura na sawang-sawa na tayo. Hindi makabubuti sa atin na magpasok na 1,000,000 Muslim, highlighting kung 1% sa kanila ay may tendensyang maging terorista. At napakabait ko na nga sa tantiya na yan, hindi ito makakabuti para sa publiko na mag-angkat ng mga tao mula sa kulturang yon. Pareho ito ng argumento ni Rupert Lowe na istrikto sa pagtingin sa lipunan at kultura ng Pakistan, na siyang punto nila at makatwira naman. Pakistani ako at sinasabi ko ito sa'yo. Hindi ako tulad ng ibang masamang Pakistani at marami rin akong kilalang hindi ganon. Pero may utang ba ang kanluran o Britanya sa Pakistan para isugal ang kinabukasan ng kanilang mga batang babae, mga bata, mga tao, bansa, lipunan, at ekonomiya? Hindi. Hindi. Ayaning ipakita ko sa inyo ang isa pang bagay. Mabilis ko lang ipapakita sa inyo ang mga estadistikang ito. O, makikita ninyo ang mga estadistikang ito kahit saan mga kaibigan. Ito ay bagong estadistika mula sa Australia. Tingnan ninyo ito. 55% ng mga Syrian na nasa edad ng pagtatrabaho sa Australia ay umaasa sa tulong pinansyal ng gobyerno. 52% ng mga Iraqi na nasa edad ng pagtatrabaho ay umaasa rin sa tulong pinansyal ng gobyerno. Lebanon, Afghanistan, Turkey, lahat sila ay nasa pula. Huwag ninyong pansinin ang mga katutubong Australiano. Tingnan ninyo ang pambansang average ng Australia. 16% ng mga Australiano nasa edad ng pagtatrabaho ay umaasa sa tulong pinansyal ng gobyerno. Tingnan ninyo ang malaking pagkakaiba. Bakit pinapapasok ng Australia ang mga kulturang ito? Kung ikukumpara sa ibang maunlad na kultura, tingnan mo ang mga Aleman. 11% ng Aleman sa edad ng trabaho ang umaasa sa gobyerno, mas mababa kaysa sa pambansang average ng Australia. Sa UK, 10% lang. Mas hindi umaasa sa tulong ng gobyerno ang mga galing Germany, United Kingdom, at New Zealand kaysa sa mga mula Syria, Iraq, Lebanon. Mayroong pang 45% sa Turkey. Mayroong 8% ng mga Turko. Oo, 8% ng mga Turko na nasa edad ng pagtatrabaho ay nagtatrabaho. Pero 28% lang. Huwag kang magbigay ng pahayag na parang laging totoo. Naiintindihan namin na hindi lahat ng Pakistani ay masama. Naiintindihan namin yan. Ako mismo ang halimbawa. Lahating Pakistani ka, pwede mo sabihin yan. Pero mas kaya kong ipaliwanag at madali lang ito. Hindi ito tamang representasyon. Walang nagsasabing lahat ganon. Pero tama lang ang sinasabi ng mga tao na sawa na sila sa lipunan at kultura ng Pakistani. Dahil ang kulturang yan ay nagbubunga ng mas maraming kriminal. At hindi lang yon kundi mas maraming pananaksak,
pagpatay, gang rape at grooming. Pero nagbabanta rin sila sa mismong pagkakabuo ng lipunang Britaniko. Gusto nila ng Sharia. Iba ang mga pinapahalagaan nila na taliwas sa atin. Kaya anong silbi ng pagpapasok sa kanila rito? At ang paraan ng paulit-ulit na paggamit ng ilan sa Restore Britain sa salitang Pakistan ay parang hinihila pababa ang Pakistan. Para sa akin, makitid ang pananaw niyan. Bakit nila pinag-uusapan ng Pakistan? Bakit hindi nila pinag-uusapan ang Timbuktu? Oo. Pinag-uusapan nila ang Pakistan dahil may problema doon. Hindi na responsibilidad ng mga Briton na ayusin o maging maluwag sa Pakistan. Sinubukan na nila noon, pero hindi gumana. Ang mga batang babae nila ang ginagahasa. Dahil sa populasyon na 250 milyon sa Pakistan, masasabi kong ang napakalaking karamihan ay kinokondena ang pedopilya at pang-aabuso sa mga bata sa eksaktong kaparehong paraan natin. Hindi eksakto. Hindi, Ben. Hindi rin sa parehong paraan. Ang paraan ng pagdedipina ng kanluran sa pedopilya ay napakaiba sa paraan ng pagdedipina ng Pakistan sa pedopilya. Alam mo, sa Pakistan, mayroong kodigo penal ng Pakistan at mayroon ding korte ng Sharia. Tinatawag itong konseho ng kung anong Islamiko. Isa itong Islamikong konseho. Sa madaling salita, tuwing may hatol ang isang hukom, may isa pang hukom sa likod na isang kleriko. Binabantayan niya ang bawat hatol na ginagawa ng isang karaniwang hukom sa Pakistan. Halimbawa, sa Pakistan, hindi ka pinapayagang ipakasal ang iyong anak na wala pang 18 taong gulang. Pero alam mo ba, hindi kailanman na ipapatupad ang batas na yan. Alam mo kung bakit? Ayon sa Sharia, legal para sa mga bata na magpakasal sa mga lalaking nasa hustong gulang dahil ginawa ito ni Muhammad. Kung ang anak mong babae ay tumakas o nag-groom ng isang lalaking nasa hustong gulang at magreklamo ka sa korte na pinakasalan siya kahit wala pa siyang 18 labag man ito sa batas ng Pakistan, hindi pwedeng magbigay ng hatol ang hukom tungkol dyan. Hindi mo magagawa yon. Kaya technical. Iyon ay statutory rape. Iyon ay pedophilia. Pero hindi ito kinikilala ng Pakistan. Tinitiya ko sa'yo, tingnan mo yan. Kilalang issue ito. Matagal nang sinusubukang hamunin ng mga Pakistani feminista at liberal, pero hindi nila magawa. Karahasan sa tahanan. Halos hindi na ipasa ng Pakistan ang Anti-Domestic Violence Bill noong 2021 at hindi rin ito maipatupad. Alam mo kung bakit? Pinapayagan ng karahasan sa tahanan ayon sa Sharia at nakasulat ito sa Quran. Kaya hindi kinukondena ng mga Pakistani ang pedophilia tulad ng ginagawa natin, Ben. Alam mo naman ito. Hanggang 2018, alam ko na parusang kamatayan ng hatol sa pedophilia. Pero may mas practical na dahilan kung bakit hindi ako sang-ayon sa paggamit ng ganoong salita. Pasensya na. Ang tanging karaniwang definisyon na makikita natin pagdating sa pedophilia ay kapag ang isang matandang lalaki ay nangmumulis siya ng batang lalaki na wala pang 18 o batang babae. Pero ang ginagawa nila, may palusot sila na sinasabi nilang, kasal naman ako sa batang ito. Kaya nakakalusot sila. Minsan ginagamit din. At yun, kung gusto nating ipa-deport ang mga Pakistani pabalik sa Pakistan, marahil mas mainam na wag nating ma-offend ang gobyerno ng Pakistan sa paulit-ulit nating pagkondena sa bansa. Kailangan nating mag-ingat. Alam mo, may mga barbarong Pakistani tayo sa bansa nito. Mga Pakistani na, gaya na nabagit po kanina Noraya, ay hindi tatanggapin sa disenteng lipunan ng Karachi, Islamabad at Lahore. Lumaki si Ben sa pinaka-elitistang 1% sa Pakistan at malinaw na nung hindi pa modernong panahon noong dekada 70 at 80. Totoo yan. Ang pamilya ko o yung bahagi ng lipo ng Pakistani na pinagmulan ko ay hindi nakikisalamuha sa mga barbaro na yan. At hulaan mo kung ano, nag-aangka talaga ang Britain na maraming tao mula sa mga baryo na ito, Mirpur. Kalahati ng mga Pakistani na nakatira sa Britain ay mga Mirpuri. Ang mga Mirpuri ay hindi makakapasok o hindi papayagang makapasok sa isang maganda, disente o kahit medyo disenteng restaurant sa Lahore o Karachi. Sige, yan ang nakuha ninyo. Ito ang sinasabi ko. Nakuha ng Britain ang pinakamasama sa pinakamasama. Nakuha nila ang pinakamasama ng Pakistan. Pero ang Pakistan na binanggit ni Ben Habib ay 5% lang. Yun lang, 5% lang yon. Yung mas mababa pa doon, okay lang sa kanila ang Sharia, pambubugbog ng asawa, at pag-aasawa ng bata. Itinuturing nila mga hamak, ang pinakamasahol sa mga nilalang, ang mga di mananampalataya. Ganyan talaga pananaw nila. Pasensya na, Ben. Muli, napakasimple lang ang pananaw na ito sa Pakistan. At muli, kahit totoo man ito, walang anumang obligasyon si Rupert Lowe o ang mga Briton sa Pakistan. Hindi nila kailangang intindihin ang damdamin ng Pakistan
Kapag ginagahasa ang mga babae nila, sinasaksak ang mga anak nila sa kalsada at sinasalakay ng mga barbaro ang bansa nila. Pero hindi ibig sabihin nun na masama ang 250 milyong tao. Kailangan nating maging mature tungkol dito. Sa paghahanad ng clickbait, mababang uri ng politika yan. Mababang tirada yan. Mababang tirada yan. Hindi natin dapat bawasan ang bigat ng mga mungkahing ginagawa natin. At natatakot ako na minsan, ang mga salitang lumalabas mula sa restore ay nagpapahina sa posisyon. Hindi ko alam paano ka mag-isip. Uulitin ko, Ben. Ang mga salitang inirereklamo mo ngayon, wala na magrereklamo paggalipas ng ilang taon. Dahil iba na ang direksyon natin. At may magagandang dahilan para rito. Sa tingin ko, masyado pa ring malambot ang mga salita. Kailangan maging mas matindi ang mga salita dahil kailangan nating baguhin ang kultura. At sa palagay ko, nabanggit mo na rin dati sa video na kailangan mong tuklasin kung sino ka. At syempre, ang pagiging magalang ay isa sa mga pangunahing pagpapahalaga ng mga Ingles. Pero higit pa sa pagiging magalang, mas mahalaga sa mga Ingles ang panindigan ang iyong pinaniniwalaan. Kung tutol ka sa pedopilya at karahasan sa tahanan, pabor ka sa feminismo at tutol ka sa homopobya, ito ang mga makabagong pagpapahalagang British. Kung naniniwala ka sa mga ito at nagpapapasok ka ng mga tao mula sa mga kultura na salungat dito, isa ring pagpapahalagang British ang manindigan ka at gumamit ng matitinding salita. Ang ibig kong sabihin, dapat tawagin sa tamang pangalan at sabihing hindi ito tatanggapin. Hindi na ito tatanggapin sa Britanya. Kung may problema ka, ipapadeport ka. Ayos lang yun. Wala akong nakikitang masama sa ganoong pananalita. Inirekomenda kung panuurin mo pa ang video. Ilalagay ko ang link sa description. Magandang usapan at magandang sulyap sa paraan ng pag-iisip ni Ben Habib. Tulad ng nabanggit ko, sang-ayon ako sa halos lahat ng sinabi ni Ben at malaki ang respeto ko sa kanya. Dito ko lang naisip na baka inosente siya tungkol sa Pakistan. O baka talagang isang tunay na English gentleman lang siya na kailangang magalang. Pasensya na, hindi ko alam. Hindi ako English o British. Pero sandali akong nanirahan sa England. Hinahangaan ko talaga ang bansa at kultura nila. Hindi ko iniisip na kapag bumabagsak ang bansa mo, nawawala ang kultura mo at inaatake ka mula sa lahat ng direksyon. Yon ang tamang panahon para maging magalang. Hindi iyon ang panahon para maging magalang.